Magandang hapon po sa inyong lahat. What a pleasant afternoon. And welcome po muli. Magkakasama-sama po tayo sa isang kahit sandaling panahon upang sumamba sa Panginoon. Napakasarap, napakabuti po na magbigay tayo ng oras upang manambahan. You know, it's really a challenge, especially for me, na manambahan na hindi tayo nagkikita-kita. I truly miss the worship experience na may mga nag-aawitan, na kasama natin ang bawat isa, nagfe-fellowship, nagpupugay sa Panginoon. Pero malapit nang matapos ang panahon na yan. And we're praying na dumating na yung vaccine at once again, magkaharap-harap po tayo bilang isang pamilya. Pero for the meantime, nandito po tayo over the internet at nananambahan. And I hope and I pray na damahin po natin, i-focus po natin ang ating atensyon sa pagsamba sa Panginoon. Alam niyo po, malapit na ang Pasko. 12 days na lang. Actually, sakto 12 days of Christmas. Malapit na, di ba? Next week. Di ba? Almost, 2 linggo na lang. Pasko na. Ang pinakahihintay nating araw sa loob ng isang taon. Pinaghahandaan, handa ka na ba? Di ba? Pero natanong ba natin, para saan ba ang Pasko? Maraming tao nagsasabi, Pasko is about giving. Diba? Yung iba naman, Pasko is about receiving gifts. Diba? Bakit hindi natin tanungin yung tao na naging dahilan ng Pasko? Yung Diyos na naging dahilan ng Pasko. Yung Diyos tao na dahilan kung bakit meron tayong Pasko. The Bible says in Luke chapter 19 verse 10, the Son of Man came to seek those that are lost. Yun po ang dahilan. Pumunta siya rito para hanapin yung mga nawawala. Hindi siya pumunta rito para dun sa mababait. Hindi siya pumunta rito sa mundong ito para sa mga santo. Pumunta siya rito para dun sa mga nawawala, dun sa mga naliligaw ang landas. Alam niyo po, ako po ay isa dun sa mga tao na naligaw ang landas. Back in 1986 was my encounter with God. Sa isang maliit na outreach dyan po sa Tondo. Ang pangalan po ng outreach na yun ay Metropolitan Bible Baptist Ecclesia Tondo Outreach or Tondo Care Center. Sa Manugit po yan, sa may bandang Gagalangin. Inimbitahan po ako ng aking tiyahin. My aunt invited me to this small service at doon po ako natagpuan ng Panginoon. I was in 3rd year high school during that time. Siguro sa panahon na yan, ang ibig sabihin po nun, grade 10, more or less, tama? No, grade 9. Grade 9. Ako po ay grade 9 or grade 10 during that time. Bata pa po. Yung iba sa inyo naligtas, grade 10, di ba? Grade 9. Doon ko po nakilala ang Panginoon. Nung time na yun, sirang-sira po ang buhay ko nun. Maraming nangyari sa buhay ko na hindi ko alam ang gagawin ko at that time. Pero God found me at the right moment. The right moment in my life. And I realized I am a sinner. And I am lost. And I need a Savior. Mga kapatid, ang Pasko po ay panahon ng pagbibigayan, pagmamahalan, pero wag po nating kalimutan na ang Pasko po, ang tunay na dahilan ng Pasko ay ang pagdating ng isang tagapagligtas na hinahanap ka. Aminin mo man o hindi, kung hindi mo pa nakikilala si Kristo bilang personal na tagapagligtas, ikaw ay nawawala.
Ngayong araw pong ito, pag-uusapan natin ng isang napakagandang paraan kung paano nailigtas ang isang nawawala. It is a spectacular encounter with God. Makikita po natin ang isang makasalanan, ang isang nilalang na walang may gusto. Ang isang nilalang na kiniinisan ng tao. At paano niya nakilala ang Panginoon? Alam niyo po, ang paraan po ng pagkakaligtas sa atin ay isang main event. It's a spectacular event. Para sa akin, hindi ko expected na maliligtas ako. Isa po akong sakristan during that time. Meron po akong reliyon. Tapat po ako. Halos araw-araw nasa simbahan ako. Araw-araw ang kausap ko mga pare, mga banal na tao. Pero even at that time, hindi ko alam ang patutunguhan ko. Pag namatay ako, hindi ko alam kung makakasama ko ang Panginoon sa langit o susunugin ako sa impyerno. Pero on April 26, 1986, at exactly 10 a.m., nakilala ko ang Panginoon. Nalaman ko na hinahanap niya. Alam nyo, lahat po tayo, one way or another, ay nawawala. Tanungin mo yung sarili mo. Ikaw ba ay nawawala? Do you feel lost? Alam mo ba ang patutunguhan mo just in case kunin ka ng Panginoon ngayon? You know, my wife, with her permission, had close encounter with death several times over. Alam niyo po, ang alam namin, pangalawang beses pa lang na stroke ang asawa ko. Pero nung nakita namin yung MRI at in-explain sa amin ng doktor, na-realize namin 4 na beses na pala siyang na-stroke. Yung dalawa, hindi namin alam. But in all of this, pag nakakausap ko ang misis ko, mas kalmado pa siya kaysa sa akin. So I try to cover the fear. I try to hide the worries. Pero siya ang pinag-uusapan namin madalas. Ano ba gagawin pag namatay na siya? Ano kailangan ipaghanda yung ganito, ganyan. Mga kapatid, ganun siya kakalma. Because she knows her Savior. She knows kung saan siya pupunta. At alam niya, pwede siyang umuwi sa Panginoon anytime. Alam niya, hingit ako sa misis ko eh. Ganun siya kakalmado. But do you feel lost? If you don't know where your soul is going right now, if the time comes na kukunin ka na, then you are lost. If you don't know Jesus as your personal Lord and Savior, then you are lost. Yung pag-aaralan po natin ngayon ay isang tao na nawawala, pero sinasaliksik niya. Sinasaliksik niya yung daan. Gusto niyang makilala ang kanyang tagapagligtas. So mandali, basahin po natin ang istorya ni Zacchaeus. Si Zacchaeus po ay isang tax collector, taga-BIR. Pero nung mga panahon na yon, pag sinabi mong tax collector yan, sobrang corrupt yan. Sa halip na 100 piso lang ang tax mo, sisingiling ka niya ng 1,000. Sa kanya na yung 900. Sa mga Romano, ang 100, sa kanya yung 900. Ganon kalala ang mga tax collector during that time. At hindi mo sila pwedeng awayin, hindi mo sila pwedeng labanan. Huhulihin ka ng mga Romano. But this tax collector is being sought by God. Hinahanap po ng Panginoon. Basahin po natin. Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector
and was wealthy. Mayaman siya. He wanted to see who Jesus was, but because he was short, he could not see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, "Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today." So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter, "He was gone to be the guest of a sinner." Kita mo, mga judgmental talaga mga tao. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here and now I give half of my possession to the poor, and if I had cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount." Jesus said to him, "Today, salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost." Manalangin po tayo. Panginoon naming Ama, kami po'y lumalapit sa iyo, nagpupuri, nagpapasalamat. Lord, hindi po kami karapat-dapat sa kaligtasan na ibinigay niyo. Kami po ay makasalanan. Pero dahil sa inyong awa at biyaya, Lord, niligtas mo po kami, hinanap mo po kami, kinuha sa kinalulugmukan namin, at iniligtas. Ngayon, meron kaming pag-asa ng buhay na walang hanggan, na makasama ka, Panginoon, sa oras ng aming kamatayan. Tunay nga po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. At sa araw na to, hayaan niyo pong bisitahin namin ang aming panahon kung kailan kami naligtas, at malasap, Panginoon, ang tamis ng pagmamahal mo. Tunay nga po, Panginoon, kung may mga nakikinig ngayon na hindi ka pa nakikilala, Panginoon, dalangin ko po na makilala ka nila at tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas. We thank you so much. And in all of this, Lord, we pray that the name of Jesus be lifted up. Hide your servant behind the cross, and let the name of Jesus Christ be glorified today. We thank you so much in Jesus' mighty name. Amen and amen. Makikita natin dito sa larawan yung story. Nakita niyo dyan? Pumunta po ng Jericho ang Panginoong Hesukristo, at sa kanyang pagpunta, meron pong isang chief tax collector, chief BIR man. Ang pangalan po niya ay Zacchaeus. Siya ay maliit na tao, maliit na lalaki, pero napakayaman niya. Curious siya kung sino si Kristo. So humabol siya para makita si Kristo, pero hindi niya makita dahil sa dami ng tao, dahil maliit siya. So ang ginawa niya, umakyat siya ng puno ng isang sycamore fig tree para makita niya. At pagtapat ni Kristo dun sa punong yon, makikita mo rito sa larawan na to, sinabi niya, "Zacchaeus, ngayong araw na to ay pupunta ako sa bahay mo." So ang ginawa ni Zacchaeus, nagmadali siyang bumaba, buti hindi nahulog. Nagmadali siyang bumaba at sinabi niya, "Panginoon, sa araw na to, ibibigay ko ang kalahati ng aking yaman sa lahat ng mahihirap. At kung meron man ako mga niloko," which marami siyang niloko, "ibabalik ko ng 4 na beses ang aking kinuha." Ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa harap ng mga tao, sa harap ng mga tao na nagki-criticize, sa harap ng mga Pariseo, sa harap ng mga Hudyo, na nagagalit doon sa ginawa ni Kristo dahil pumunta siya sa tahanan ng isang makasalanan, isang hated person. Itong taong to ay anak rin ni Abraham. Alam niyo po ba ang ibig sabihin nun? Itong anak na to ay kapwa niyo Hudyo. Diba? Ipinamumukha niya doon sa mga tao na nakaharap, "Kapatid niyo to kay Abraham. Bakit ganyan kayo?" Itong anak ni Abraham na to ay iniligtas ng Diyos ngayong araw na to. Dahil ako ay nagpunta rito upang iligtas ang mga nawawala. Hinahanap ko, I'm seeking those who are lost.
Alam mo, sa isang community, usually merong hated person. Galit ka dun sa taong, nako, kahit mga Kristiyano, lalo na mga Kristiyano, galit na galit dun sa taong yun. For whatever reason, galit ka. Pero mga kapatid, ang ginawa ng Panginoon, yung tao na kinagagalitan ng lahat ng tao doon sa komunidad na yun, yun ang pinuntaan niya, yun ang hinanap niya, yun ang iniligtas niya. Anong sinasabi sa atin ng Panginoon? God came here not for the holy, hindi para sa mga banal, hindi para sa mga matuwid. Pumunta ang Panginoon sa lupa, isinilang siya. Kaya nga tayo merong Pasko, upang iligtas, upang hanapin yung mga nawawala. People we don't like, people we hate, pero yun ang gusto niyang iligtas. Tumingin ka sa paligid mo. Tumingin ka sa labas ng bintana mo, ng pinto. Meron kang isang tao na galit, magugulat ka, ililigtas ng Panginoon niya. Zacchaeus was a searching sinner. Nagsasaliksik siya, Lord, naliligaw ako. Alam niya na makasalanan siya. Alam niya na kailangan niyang tagapagligtas. At nung nabalitaan niya na nandiyan si Kristo, gusto ko siyang makilala. Alam mo, maraming tao ngayon, pag sinabi mong Kristo, pag sinabi mong Bible study, pag sinabi mong simbahan, napakabilis magtago. Mga kapatid, Zacchaeus was trying to look for a solution to his predicament. He knows he's a sinner. Alam niya na makasalanan siya. Alam niya na dahil sa kasalanan niya, magugunaw siya. He will be damned in hell because of his sins. And he is lost. He is worried. Tinanong mo ba ang sarili mo? Alam mo ba ang patutunguhan mo pag namatay ka ngayon? Kung hindi, anong ginagawa mo? Pastor, may relihiyon naman ako eh. Zacchaeus has a religion. Hudyo pa siya. Pinili ang mga Hudyo ng Panginoon. But still, he knows he is lost. Kasi hindi namang relihiyon ang kailangan mo upang makarating sa langit. Diba? And I'm sure Zacchaeus was kind with his relatives, with the people he knows. That is an assumption on my part. But in all of this, naguguluhan pa rin siya. Alam niya na hindi siya ligtas. Mga kapatid, hindi mo kailangan ng relihiyon para maligtas ka. Hindi ka rin maliligtas ng maraming mabuting gawa. Sabi nga ng Biblia, kahit ipasunog mo pa yung katawan mo, hindi ka makakarating ng langit. Hindi. That is why us sinners are lost. Hindi natin alam ang gagawin natin para pumunta ng langit. No. We do not. And we cannot. We don't have the capacity or the ability to bring ourselves to heaven. We don't. We cannot. That is why Zacchaeus was a searching sinner. Nagsasaliksik siya, hinahanap niya. And he cannot find that in his own religion. He cannot. Kapatid, ikaw pa ay nagsasaliksik. Ikaw pa ay nawawala. Ito na ang pagkakataon mo. At ikaw, Kristiyano, baka naman may mga kapitbahay ka na nawawala dyan na alam mo, hindi nakakakilala kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Bakit hindi mo sila akayin? Ang tagal-tagal mo na dyan. Pero yung kapitbahay mo, hindi pa niya kilala si Kristo. Marunong ka namang mag-share ng gospel. Diba? Binigyan ka pa ng mga gift of God cards.
Bakit hindi mo ibahagi sa Kanya? He is your neighbor. She is your neighbor. Whether you like her or not, we have an accountability with God to share the gospel to our neighbors. Kahit paggalit ka dyan, bakit hindi mo siya akayin patungo sa Panginoong Jesucristo? Mga kapatid, if Zacchaeus was a searching sinner, Jesus was a searching Savior. Talagang pumunta siya sa Jericho para iligtas si Zacchaeus. He was a searching Savior. Ano sabi ng Biblia? For the Son of Man came to seek and to save that which is lost. Pumunta ako para hanapin at iligtas ang mga nawawala. Kapatid, ito na ang pagkakataon mo, kaibigan. Ito na. Hinahanap ka ni Kristo. Zacchaeus was the guy that Jesus was looking for. He only has to believe. Kailangan lang niyang maniwala, manampalataya na si Kristo ang kanyang tagapagligtas. Mga kapatid, hindi mo kailangan ng religion. Hindi. Hindi mo kailangan ng mabuting gawa, hindi mo kailangan ng pera, hindi mo kailangan ng kahit na anong bagay upang makilala mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Ginawa na niya. He came to this world. He was born in this world. That is why we have Christmas. The real meaning of Christmas is as a loving God coming to this world to save you. That is Christmas. That is the ultimate gift, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. That is the ultimate gift of Christmas. Yung iligtas ka. Anong gagawin mo? Wala na. Katulad ng isang regalo sa panahon ng Pasko, wala kang gagawin kundi tanggapin. Zacchaeus immediately recognized who Jesus is for who He is. He is His Savior. Nanampalataya siya na siya ang tagapagligtas. Mga kapatid, wala ka rin ibang kailangan gawin ngayon kundi manampalataya sa Kanya. Tanggapin siya sa puso mo bilang Panginoon tagapagligtas. Paano mo gagawin yon? Mananalangin ka lang. Sabihin mo, Lord, I am sorry for all of my sins. I am a sinner. Isa akong makasalanan. Admit that you're a sinner. Admit that you need a Savior. Lord, you are my God. You are my Savior. Tinatanggap ko ang iyong regalo ng buhay na walang hanggan. Nananampalataya ako kay Kristo na ipinako sa krus para iligtas ako. I accept Him as my Lord and personal Savior. Mga kapatid, si Kristo ang pinakamagandang regalo ng Pasko. Kung hindi mo pa siya tinatanggap, kaibigan, bakit hindi mo siya tanggapin ngayon? Iyuko mo ang ulo mo sa kamanaran roon. Tanggapin mo siya bilang Panginoon tagapagligtas. At katulad ni Zacchaeus, magkakaroon ka ng kasiguraduhan ng buhay na walang hanggan. For the Son of Man came to seek and to save the lost. So what happened? Ano nangyari nung na-recognize na ni Zacchaeus kung sino si Kristo? There was a spectacular salvation. Anong spectacular doon? Ano sabi niya? But Zacchaeus stood up and said, Lord, look, here and now I give half of my possession to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times now. Ito po ang bunga ng kaligtasan. Ito po yung pinakikita niya na katibayan ng pagsisisi. Alam mo, pag tinanggap natin ang Panginoon, nagsisisi tayo sa kasalanan natin. The Bible says, show forth fruits. Fruits meet for repentance. Pagsisisi, ito po ang bunga. Alam mo po,
Pag tinanggap mo ang Panginoon si Kristo, pag nagsisi ka ng kasalanan, mayroong bunga. Kristiyano, may bunga ba? May bunga ba? Zacchaeus, may bunga kaagad. Di ba? Binigay niya ang kalahati ng kanyang yaman at isinuuli niya ng 4 na beses yung mga panloloko niya. Bunga. Dahil tinanggap niya ang Panginoong Jesucristo. Change in his life. Mga kapatid, when you get born again, when you accept Jesus Christ, the transformation begins. Babaguhin ka niya. Katulad po ni Zacchaeus. Although naniniwala ako hindi pare-pareho yung bilis ng pagbabago, pero babaguhin ka ng Panginoon. Ang sabi niya, tatapusin niya ang gawain na sinimulan niya sa'yo. You will be transformed. Napakarami pong patotoo ng mga Kristiyano na binago ng Panginoon. Mga dating drug addict, mga dating may madilim na nakaraan, ngayon po ay isang bagong nilalang na. The Bible says we are a new creation in Christ Jesus. It is a spectacular salvation. Tingnan mo yung sarili mo. Matagal ka ng Kristiyano, di ba? Ano ang nabago sa buhay mo? Meron ba? Kung meron, praise God. Kung konti pa lang, praise God. Huwag kang mainip. Magtutuloy-tuloy yan. But the point there is, Jesus will transform us from the sinner that we are to somebody, to someone that is like Him. To be Christ-like. It's a long journey, but we're going there. Kapatid, huwag mo rin kalimutang akayin yung mga tao sa paligid mo. Binago ka na ng Panginoon, di ba? Napakaraming talata sa Biblia nagsasabi na nung binago ng Panginoon ng taong ito, nagdala pa yan ng ibang tao upang makilala si Kristo. Napakaraming talata sa Biblia ang nagpapakita na ang isang tao na binago ng Panginoon, nagdadala yan ng iba. Bakit? Dahil ayaw niya na siya lang ang nakakakilala sa Panginoon. At kung nakalimutan mo na, kapatid, nakikiusap ako sa iyo ngayon. If you have forgotten to bring others to Christ, why don't you start doing it right now? It's Christmas. Pasko. Panahon ng pagbibigayan. The greatest gift that you can give a person this Christmas. Wouldn't even cost you a penny. Ay ang Panginoong Jesucristo. Bakit hindi mo sila dalin at ipakilala sa Panginoong Jesucristo? Matagal na silang inaanak. At ikaw, kaibigan, kung hindi mo pa nakikilala si Kristo, ngayon ang pagkakataon mo upang tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Bakit hindi mo? The story of Zacchaeus, a searching sinner, was found by a searching Savior. And it ended up with a spectacular salvation. Ganon din ba ang story mo? Ang storya ng buhay mo? Ganon rin ba ang kwento kung paano ka naligtas? Why don't you share your testimony to others? Nasabi ang pastor, hindi ako marunong mag-share ng gospel. I-share mo yung testimony mo kung paano ka iniligtas ni Kristo. Kung paano mo siya nakilala at paano mo siya tinanggap at ano ang buhay mo ngayon. Bakit hindi mo simulan doon? And I'm telling you, the Lord will be glorified and the Lord is reaching out to the person you are talking to. Why don't you do it today? As we go to the Lord in prayer, tandaan po natin,
na ang spirito po ng Pasko ay ang pagdating ng isang tagapagligtas na naghahanap sa mga nawawala. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Jesus wants you. Jesus wants to save you. And if you're lost right now, Jesus is looking for you. Manalangin po tayo. Panginoon naming tagapagligtas, purihin po ang iyong pangalan. Tunay nga po na napakabuti mo. Tunay nga po na nagpapasalamat kami dahil ibinigay mo ang Panginoong Hesukristo sa amin para sa aming kaligtasan. The greatest gift anyone can get, anyone can receive this Christmas is the gift of salvation. Panginoon, purihin po ang pangalan mo. Patuloy niyo pong kausapin ang inyong mga anak. Patuloy niyo po silang kausapin na mag-akay ng mga tao at dalhin sa iyong paanan. Ipakilala ka bilang Panginoon tagapagligtas. Kausapin mo po sila, Panginoon, na huwag nilang makalimutan na meron kaming accountability na mag-witness sa ibang tao. Lord, please help them. Even during this pandemic, help them to lead others to Christ. At dun sa mga nakikinig ngayong araw na to, sa mga kaibigan namin na nakikinig, dalangin ko po, Panginoon, na pukawin niyo ang kanilang mga puso at isipan. Lord, let them know, let them come, and let them accept you as Lord and Savior. Lord, I lift to you your church, and I lift to you your people. I pray for protection from COVID-19, and I pray for your blessing upon them. I pray that they bear fruit, souls as fruits. Souls who will come to know Christ as Lord and Savior. Souls that will be discipled. Souls that would lead others to you. We thank you so much. And all of this we ask and pray in the mighty name of Jesus. Amen. And amen. Mga kapatid, hayaan niyo pong batiin ko kayo. Advance Merry Christmas. Tinanggap niyo na po ang regalo galing sa Panginoon. Isang napakagandang regalo. Ang ating Panginoong Jesucristo. And as we celebrate this Christmas, tandaan po natin na may obligasyon po tayo na ipahayag ang salita ng Diyos. Ang tunay na regalo galing sa Panginoon ay ang kaligtasan. Para po sa mga kaibigan natin, mga kapatid natin dyan sa Gloria 5, sa may Quezon City, Barangay Talipapa, magdadala po kami ng mga regalo. Magdadala po kami ng mga pagkain to celebrate with us during Christmas. Kaya lang, we have to observe social distancing, we have to observe yung paggamit ng mask, paggamit ng face shield. Hindi man po tayo magkakatabi, magkakaharap naman po tayo, magkakakitaan tayo at mamimigay po tayo dun sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Tulungan niyo po kami. Kung nandiyan po kayo sa area, tulungan niyo po kami na mag-distribute at magpakilala kay Kristo sa mga tahanan na pupuntahan natin. Alam niyo po, ang Gloria 5 po, nung una, naapektuhan ng pandemya. Pangalawa, nasunog. Pangatlo, binagyo. Pero nakatayo pa rin dahil sa awa ng Panginoon. Nais ko pong iparamdam sa kanila ang espiritu ng Pasko. Na si Kristo po ang tunay na espiritu ng Pasko. Bakit po hindi natin ibigay o i-share ang ating lamesa? Let us share our Christmas table, our dinner, our Christmas dinner with all of these people in Gloria 5. Hindi yung tayo lang ang nananagana at nagtatamasa ng pagkain pagdating ng Pasko. Sila rin. Karamihan po sa kanila wala pang trabaho. Karamihan po sa kanila iginagapang ang kanilang pamilya. Pero tayo po na nakatanggap na ng pagpapala sa Panginoon, let us share that blessing with them.
Kaya mga kapatid, I'll see you. Our target date is December 20. We'll be there. We'll be distributing food packs and we'll be sharing the gospel of the Lord Jesus Christ. We thank you so much. Have a blessed Sunday. Kita-kita po tayo uli. I'll see you on Sunday. God bless you all. Have a great Sunday. God bless. Ingat po. May COVID pa rin. Ingat po tayo. God bless.